Life is gonna be great. Nakarating na kami ng Europe. Minsan di pa rin ako makapaniwala eh. Emirates Chocolates. Ang sarap nito. Nakakatuwang ma-achieve mo yung mga dreams mo. So Hazel got me this. Finally, we did it. Made in Switzerland pero hindi siya mura doon. Emporio Vatican. Mahilig kasi ako sa mga color. Groceries from Vatican. Life is gonna be great. Hi guys! I am still alive! What is Mommy Heidi up to lately? So welcome back to the vlog. This video is basically kwentuhan, catching up with you sa kadahilan ng ang Mommy Heidi nyo ay matagal na nawala. And why is that? Nothing but self-declared holidays with an S. Yun lang naman. So, ang daming nagme-message. Like, Mami Heidi, how are you? Excited po kami sa Europe vlogs. I appreciate yung mga nangangamusta at nagme-message. Meron palang nakakamiss sa akin. O, diba? Nagpapamiss lang pala ang mami nyo. Minsan, it's just good to like, slow down, take a break. Diba? Kahit naman siguro anong klaseng work, nakaka-drain, pagod, nakaka-burn out. That's the word. And with that, syempre kailangan lang ng konting pahinga. Pero ako yata sumobra. So it's been a week since we returned from our Europe trip. So that Europe trip that has been a long-standing dream. And finally, we did it. Ang tanong, babalik? Of course, babalik. Lagi naman tayong bumabalik. Ako ay personally like to explore pa Switzerland kahit na sobra siyang mahal. Among those countries na napuntahan namin, Switzerland yung pinaka-mahal, but still, gusto ko pa siyang ma-explore. And also, siguro France din, gusto ko pa rin siyang mabalikan. I wanted to like give it another try kasi hindi ako masyadong na-amaze sa France. Sorry pero ako lang naman. Kasi parang masyado siya, pare-pareho yung itsura ng buildings, pare-parehas yung feels. Even then, merong Eiffel Tower. So, para for me, kulang sa mga kulay. Siguro kung babalik ako ng France, gusto ko on a spring or autumn para maganda ang paligid. Kasi yung mga buildings and all, pare-parehas. Pagkatapos, winter, so medyo gloomy yung panahon. It adds up to the gloomy environment. Makikita nyo naman siya sa vlogs, guys. So, ang medyo natuwa ako, yun yung isa din na gustong-gusto ko mapuntahan is Amsterdam. So, pagdating sa Amsterdam, parang nag-iba yung mood ko. Parang sumaya ako ng bonggang-bongga. Wow! Pangarap ko lang to dati. Nakakatuwang ma-achieve mo yung mga dreams mo. And this is one of it. For quite some time, lagi ko siyang iniisip, lagi ko siyang napaplano. Pag-uupuan ko na siya, nandoon na yung na-overwhelm ako. Parang hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Plus yung mga horror stories na naririnig ko with friends, with relatives na maraming mga pickpockets, dapat maingat, dapat ganito, dapat ganyan. So I think napabilis yung pagpunta namin sa Europe because the opportunity came na na-invite kami na mag-join sa isang group tour. At least, di ba, I don't have to worry, I don't have to write the itineraries. Free and easy, go with the flow. At least for a start, di ba, meron tayong sinundan. And then probably, next time, we can do it on our own. So, at least medyo alam ko na yung feels, alam ko na siya, at alam niyo yun, na-experience mo na. So, alam ko na rin kung ano yung gusto ko. So, with our 18-day Europe tour, so we went to Italy. And then sa Italy, ang entry point namin is Rome. And then we went to Florence. And then we went to Venice. Pagkatapos from Venice, we went to Switzerland. Pero dumaan kami ng Austria sa Innsbruck. So parang sa Venice kami nag-breakfast. Sa Austria kami nag-lunch. And then sa Switzerland kami nag-dinner. O, diba? What a life! Sana laging ganun. Ano? So, yung entry point namin sa Switzerland is Zurich. Tapos, nag-move kami to Lucerne, where we went to Grindelwald first. And then, we moved to Bern. Tapos, from Bern, we went to Paris. Ayan! So, the city of love. Well, they pronounce it as Paris.
Pero since Pinoy ako, mas gusto ko may S. Paris. From Paris, we went to Amsterdam. Doon kami nag-exit. From Amsterdam, tapos back to Manila, pero may layover kami sa Dubai dahil Emirates yung airline. Meron kaming privilege to stay in a hotel with chauffeur. In-avail namin yun kasi sayang naman dahil part of our business class ticket. Ayan. Tapos, back to Manila. Hindi naman masasabing mabilisan yung Europe trip namin. Actually, the group tour that we joined in, alam nyo, relax. Hindi siya rush. Maganda yung flow. So, parang hindi siya yung mga naririnig ko sa mga kaibigan ko na gabing-gabi uuwi. Magang-maga mag-check out o magang-maga kayo aalis. So, sa amin naman, parang between 8 to 9 yung aming labas. Pagtas babalik kami ng hotel, mga 5 to 6 eh. So, meron pa rin time for ourselves to go on our own. So, ayun. And then, pero guys, alam niyo, nung nandoon kami, para kaming mga wala sa sarili. Alam niyo, parang bang nandito na tayo? Alam niyo, parang, can somebody pinch me like, totoo ba to? Kami ni Hazel, parang hindi namin mapaniwalaan na nandoon na kami. Tapos, nung dumating ng mami niyo sa Manila, alam niyo, grabe, sobra-sobra yung jet lag ko. As in, like, 2 to 3 days yatang buong araw, tulog ako ng tulog, nasa kwarto lang ako, hindi ako lumalabas, so parang bagsak talaga ang mami niyo. Alam niyo yun, yung parang pagod na pagod ako. Samantalang, it's just a 7-hour time difference sa Europe to Philippines. Pag iniisip ko nung 2022 when I went to US, isang buwan ako sa Amerika, and then the time difference was like 16 hours. Pero wala akong jet lag. So, umuwi ako, parang, ano lang, wala. Natural lang. Parang normal lang. Even nung papunta ako doon, wala lang din. So, parang sabi ko, what's the thing? What's the difference? So then, after ko mga ilang araw na hindi lumalabas ang bahay, lumabas na ako to have my haircut. Actually, due ako magpa-haircut bago ako umalis. Hindi ko lang nagawa. Ang nagawa ko yung hair color. Bagong kulay ito, guys. This is burgundy na may highlights. Hindi ko lang siya napagupitan kasi iba yung pinagpagawaan ko ng kulay versus dun sa aking hairstylist. So, hindi ko pinapakat sa iba yung hair ko sa kanya lang. Next was, lagi kami lumalabas ni Mama. Sinasamahan ko siya sa doktor dahil nagpapa-check up. And then, umattend din ako ng event. So, most of the time, dito lang ako sa bahay. Like, you know, taking my own sweet time. Parang I am indulging myself to vacation. From winter Europe vacation to Philippines summer vacation. So, the Europe vlogs is nakalatag na. And some of it are already edited. Gusto ko lang muna makipagkwentuhan sa inyo bago natin i-upload ang ating mga Europe vlogs. I am leaving for Japan next month. So, by March, mag-Japan ng mommy nyo. Well, ano ba? Ang mahal kasi sa Europe, parang hindi tayo pwedeng mayat-mayang nando doon. Kung babalik ako, yes, Switzerland is something I wanted to explore. France, I wanted to give France another chance. Amsterdam, I love to go back. And of course, gusto kong magpunta ng Spain, particularly Barcelona, kasi ang Sagrada de Familia Church is already done. And I think it's the right timing na mag-Barcelona. I'm not sure kung this year makakabalik tayo, pero who knows, di ba? Minsan hindi mo kailangan planuhin, bigla-bigla na lang dumarating. Pero ang gusto ko talagang puntahan this year is yung brother ko na nasa Canada. So kami ni Hazel is planning to go to Canada by autumn para hindi masyadong harsh yung weather. Baka pwede na rin natin isabay siya ng Aurora Borealis, di ba? So, another story na lang din, guys. So, alam nyo ba na masama yung loob ko kasi there's one bag na gustong-gusto kong bilhin. And in fact, wala akong dalang bag ko nung ako ay lumipad to Europe. Ang dala ko is 2 check-in na maleta, isang hand-carry na maleta, and then isang body bag na hindi ko naman kaya lang sabi, dapat nandito yung gamit nyo, nasa harap, hawakan mabuti. So, kaya nag-body bag kami ni Hazel. Tapos, meron lang akong tote bag na Lula, yung Lula bag. Yun lang. So, expected ko, pag landing namin ng Rome, makakabili na ako. Pero, wala. Tapos, umasa ako pagpunta ng Florence, meron, wala din. Umasa rin ako sa Venice, wala. Umasa din ako sa Switzerland, wala. At asang-asa ako sa France na makakabili ako. Hindi rin ako nakabili.
Tapos, ang meron doon, Polen, malaki siya, marami siyang mga stocks. Alam niyo, ikot ako ng ikot, trying to please myself to get something. Pero kahit anong tingin ko, magaganda sila, pero I feel like hindi ko siya personality. It's not really for me. It's sad, no? Ba't kaya? Wala talaga eh. And then we went to Amsterdam. So sa Amsterdam, dahil nga sumaya-saya na ako, iba yung feels, iba yung mood. Dami kong nakitang mga leather bags na Europe brands, local brands na ang gaganda. As in, sobrang ganda ng quality, ang ganda ng craftsmanship. The price is also not too expensive and therefore I got 3 bags! 3 bags na inunpack ko sa isa sa mga Europe vlogs. So abangan nyo. And this is one of the bag. Isn't it amazing? It does look like Hermes Picotan na mas maganda pa actually. Meron siyang shoulder bag, tapos meron pang pouch na kasama. Magnetic snap. Check, ganyan. Actually, it's so lovely. Ayan. Yung bag na hinahanap ko, na gusto ko talaga, since even before kami mag-Europe, is Loewe puzzle bag na tricolor. Lagay ko nga dito. Pero hindi ko siya talaga makita. Try ko tong hanapin sa Japan next month. At sana, pag nakita ko, gusto ko pa din. Kasi I came to realize na maraming na pala akong bags. Alam niyo yun? So parang nung dumating ako dito, in-unbox ko yung 3 bags. Tapos inaayos-ayos ko sila dun sa kwarto ko. Sabi ko, ay, madami na rin pala. Kasi I have 3 Hermes bag, 2 garden party, 1 Lindy. Tapos meron din akong 3 Louis Vuitton, 1 Speedy, tapos 1 tote bag, yung kanilang popular, and another LV na tote bag na limited edition, yung 1854 na parang fabric siya. And I have 2 Balenciaga na small, yung black and blue na madalas ko rin ginagamit. And then I have 1 Goyard. I have 2 Prada na parang camera bag. Yung isa is leather, tapos yung isa is yung kanilang popular na nylon. So parang sabi ko, ano pa bang gagawin ko sa bag? Eh, every time aalis ka, 1 bag lang naman yung talagang madadala mo. Siguro at most 2, kung halimbawang meron kang tote bag, tapos meron ka pang, you know, shoulder bag or something. So parang sabi ko baka hindi na kailangan. Except watch. Siguro ako since ako watch person, baka watch will always be a thing for me, no? Pero bag siguro hindi masyado. Habol ko na lang guys, alam nyo, doon sa Switzerland, grabe yung place na pinuntahan namin, sobrang dikit-dikit yung mga watch stores. Name it. Sabihin nyo kung anong gusto nyo brand ng watch, nando doon. At marami pa palang brand na hindi lang dumadating dito sa atin. I mean, like, wala sa atin or probably hindi ako familiar. I just find it mahal. Parang gusto kong sabihin na anything sa Switzerland mahal. Even the chocolates, yung Lind, mahal din pag kinumpare ko dito. Kahit na yung mga Swiss-made na watches, mas mahal sa kanila. So, paano ko, bakit ganon? Dito to ginawa, local to dito, di ba? Even Rolex sa Switzerland, alam nyo ba, walang stock. Yung store na pinasok namin, meron silang display pero for exhibition only. Bakit sila nakakasustain ng operation na wala naman silang binibenta, di ba? Parang display lang. So, meron silang operating cost pero wala silang revenue. As an accountant, how is that? Di ba? And eto na nga, isi-share ko lang yung aking, hindi naman complain, no? Grabe guys, totoo pala, ang McDonald's sa Europe, yung middle cost na burger, soda, plus meron kang fries, it will cost you 900 to 1,200 pesos. As in, totoo, hindi ako nagbibiro. Isang tao lang kakain. Yung mga dito sa McDonald's, pagka 200 pesos, medyo maganda na yon. Meron ka na dyang large na fries, baka large na rin yung drink mo. For only 200 pesos, doon, B, 900, ganyan. And ang tubig, sobrang mahal, B. Gusto ko lang maintindihan, bakit yung water, say your 500 ml water, when we buy it, it costs us around 200 pesos. Yun yung pinakamurang nabili namin. Tapos, pinakamahal, almost 400 pesos. Mas mura pa yung Evian dito sa Pilipinas kaysa bumili ako ng Evian doon. Eh, samantalang in-import yung Evian, diba? So, may importation cost and other costs, pero mas mura dito. At saka bakit sa Dubai na disyerto, mas mura din yung tubig kaysa doon sa Europe. There is one grocery sa France na nakabili kami ng sobrang murang tubig. Alam niyo magkano? 5
1.5 liters. That cost us just 5.50 euros. Imagine yung, pwede naman palang maging mura eh. Bakit pagka sa iba? Di ba 500 ml, between 200 to 400 pesos. Tapos, almost same price na siya ng mga soda, ng mga ibang drinks. So, pag-iisipin mo, magtutubig ba ako o magsusoda ako o mag-juice na lang ako, di ba? Pero nonetheless, it's a great time. It's a wonderful experience. So, nakarating na kami ng Europe. Minsan, di pa rin ako makapaniwala eh. Okay guys, so let's do the unpacking bago pa sumobra-sobra ang ating kwentuhan. Dami kong hanash. So ngayon, samahan nyo akong mag-unpack ng aking huling maleta. Ay, Mami Heidi, why are you so lazy? Well, isa na lang naman. Hindi naman marami. So, yung dalawang Rimowa ko, na-unpack ko na siya. Well, kasi may kailangan ako dun eh. Saka yung mga humihingi ng pasalubong. So, ito na lang ang hindi. Some of these mga damit at saka mga something-something na I need to clean up. These are some of the clothes na ginamit ko. Ayan, namamansya. Alam niyo kung ano yan? Gelato! Meron pa akong neck warmer. Hindi ko naman nagamit. Ganito to. Pa-neck warmer ko yan. Ganyan, no? Yan. Oh, diba? Hindi ko nagamit. Naku, paano ba to? Nalagyan ng makeup. Mga itatabi na yan. Tabi-tabi. Ay, naku. Hirap magbiyahe ng winter, guys. Sobra talagang daming dala. Tapos bibili ka pa ng mga makikita mo doon. Like this. So, Hazel got me this. Sabi niya, Mi, bagay na bagay sa'yo yung color. Sabi ko, wala na akong space. Hindi na ako bibili. Pero nagamit ko naman. And the price is... Chan-chananan! It used to be 139 euros. Naging 99 euros na. So, mga 6,300 pesos. This one, I got this as a souvenir sa Amsterdam. 70 euros. Ang saya ng kulay, di ba? Mahilig kasi ako sa mga colorful. Kaya, binili ko yan. Then, look. Hay nako, ang mga laman, miscellaneous. So, nung papunta ako, dito ko nilagay yung mga baon ko. May baon akong tuna, cup noodles, cookies. Tapos, nagbaon din ako ng rice. Pero, hindi ko siya naluto. Supposedly, tagi-tag-isa kami. Sa akin, kay Hazel, kay June, kay Leia. So, ito yung shirataki rice na ibababad mo lang sa hot water. Tapos, maluluto na siya. Eh, problem is, yung mga hotels na napuntahan namin, mostly, actually isa lang eh, halos lahat, walang kettle, walang ganun, so wala rin akong lalagyan, so hindi ko siya nagamit kahit na gustong-gusto ko siyang kainin. Most items, guys, galing sa eroplano at saka mga teas from hotel. From the eroplano, Emirates chocolates. Ang sarap nito, sobra. Kaya pala eh, Swiss chocolates, ayan. Tapos, inuwi ko din tong kanilang mga freebies na, jelly bean. Tapos, M&M's. Honey, diba? And then, ayan, mga jam. Salad dressing. Ang cute ng lalagyanan, kaya inuwi ko. Tapos, a lot of teas. Kapag nag-hotel ako, ito yung isa sa gusto kong kinukuha. And guess what, guys? Natuwa naman ako sa mga teas sa Europe. Wala naman ito sa atin. Dite. Yung mga ganito, di ba? Hindi siya usual. Ito naman, vanilla tea. Organic black tea. Di ba? It's a haul. Haul pala to ni Mami Heidi. So here, I have some pasta. Guess what? The brand is Knorr. Pomodoro and carbonara. Alam niyo, ibang-iba yung pasta sa Italy as compared dito sa atin. Hindi ko siya masasabing al dente. Para siyang rubber. Medyo may sakit sa panganguyain. I got also itong Knorr soup. This reminds me of the Royco soup when I was young. Naalala ko halos ganito rin yung itsura. Tapos may mga letters din na ganyan. So nakakatuwa lang kasi nung bata ako, especially pag wala kaming ulam, ito yung ulam namin. Tapos itlog. Alam niyo yun. So, saan sarap niya. Kaya I got two. Sino sa mga mommies dyan na nakaka-remember ng Royco noodle soup? Parang ganito po sila. Ayan. Meron pa pala ako ditong dates. Ayan. Ito na lang po yung mga natira. Dahil yung iba po napasalubong ko na.
Alam nyo, akala ko murang chocolate sa Switzerland. Hindi pala. So, bumili-bili ako ng... Etong chocolates na to, made in Switzerland, pero hindi siya mura doon. Hindi mura yung mga chocolates, guys. So, this one is... Ayan kita nyo na yung presyo. 21.50 euros. So, this is about 1,400 pesos. And 500 grams. Got this bar naman, 16.50 euros. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 bars. So, times 63. Parang feeling ko, dito na lang sana ako bumili kasi mabigat siya, guys. Mabigat. So, etong dalawang to, 1 kilo na. Naragdag sa maleta kong buhat-buhat ko. Para din naman sa nanay ko. Dried cranberries. And then, chocolates. And last but not the least, I have, so we got this sa Vatican. Emporio Vaticano. I have here mga rosaries from Vatican. So, ito yung mga panglagay lang sa wallet. Ayan. O kaya pwede rin naman sa car, ganyan. Meron pa. This is from Switzerland. So, alam ko na to. I think, parang Swiss knife. This. Cutie. Then, next is... Ito naman, we got from Rome, Coliseo, and wala lang. Pangbukas ng wine. Last but not the least, ang ganda ng bago, guys. Purihin nyo naman. So, I got this from Lazada. Ang ganda ng quality. Makapal yung kanyang plastic, and then, tumatayo siya, hindi siya bumabagsak. So, ayan. This is size medium. This one is small. Ayan. And then, I also have large and extra large na hindi ko pa nagagamit. Napakamura lang. So, ililink ko below, guys. Last, etong dalawa toiletries from Emirates. Pagka long haul yung mga flights, nagbibigay sila ng ganito. Ito yung papunta, ito yung pauwi, which hindi ko ginamit. So, let's see what's inside. So, first is, there's a dental kit, tissue. Wow! Merong pabango. Eau de Toilette, Bulgari Omnia. Ito yung sinasabi nilang Bulgari daw yung mga ginagamit ni Emirates. Ay, mabango. I love. They also have lotion. Scented body lotion. Tapos, ito naman, face emulsion. So, pagka nasa flight kayo, nagdadry yung skin. So, kaya siguro meron silang pag ganito. And then, they also have, ay, nice, lip balm. That also, suklay. And then, na-surprise ako na may Rexona. And then, ayun, mirror para magpapaganda kang ganyan. Nice naman. And then, maganda yung quality ng kanilang pouch. And then, meron din silang binibigay na socks and shades. Ito, ang cute. Sleepers and eye mask ulit. Ang ganda ng sleeper. O, diba? Inuwi ko na lang din kasi sayang baka magamit ko pa sometime. Meron pa pala. Charan! I got this, di ko na matandaan. Ang cute lang ng keychain. Natuwa lang ako. Ayan, Benetton na keychain. I also got bags from Amsterdam. Charan! Eto guys, in-unbox ko to sa isang Europe vlog. So, hindi ko na siya i-unbox ngayon. Abangan nyo po yung bag na nabili ko kasi hindi ko nabili yung gusto ko. I think guys, I have to end the vlog. Mahaba na siya despite that it is just kwentuhan na may konting unpacking and chikahan. Thank you guys for watching. Abangan nyo ang ating mga Europe vlogs after this vlog and magkakaroon din ako ng another vlog specifically on applying Schengen visa, ano yung mga requirements, ano yung ginawa namin, gaano katagal ang processing, magkano ang binayaran. Those things, malalaman nyo. And the coming vlogs. Again guys, thank you for watching. I'll see you again on the next one.